What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. So may bagong pumapasok na brand ngayon sa Pilipinas, ang pangalan niya is Sadis. So meron sila mga gaming peripherals tulad ng mga gaming mouse, gaming keyboards at saka yung nakikita nyo ngayon, isang gaming headset. So titignan natin ngayon ang X Power Plus. So bago natin simulan itong video na ito, kung bago ka lang sa channel na ito at mahilig ka sa mga PC hardware, tech at saka mga gaming peripherals tulad nito, is huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi libre naman yan. Unless gusto mo yung may bayad, which is meron din, pumunta lang kayo sa homepage namin at meron na kaming join button doon na makikita nyo. Kapag clinic nyo yun, para siyang membership na magbabayad kayo around 120 pesos per month, tapos magiging exclusive member na kayo ng Pinoy Rig Enthusiast. So kapag member ka na, meron kang badge, emoticon na kayo lang makakagamit, and also mga unreleased videos na kayo unang makakita or kayo lang makakakita, mga live stream tulad ng live PC builds, question and answers, and such. So yun yung mga ino-offer namin kapag member ka ng channel na ito. Ang maganda pa dito is kung gusto nyo mag-cancel or hindi nyo nagustuhan yung mga ino-offer naming perks at saka mga exclusive videos, live stream para sa inyo, is pwede nyo naman i-cancel yung subscription na yon at babalik naman yung pera sa inyo. Pero kung gusto mo naman kaming suportahan sa ibang paraan, pwede kayo bumili ng mga merch namin tulad ng suot ko ngayon, isang dry fit polo shirt ng Pinoy Rig Enthusiast. Limited edition lang to kasi nag-release lang kami nito ng 30 na items or 30 na shirts, which is yung iba na benta na, kaya I think now mga 20 something na lang siya at 10 na yung nabenta. So ayun guys, kung gusto nyo bumili ng merch namin, pumunta na kayo sa Facebook page, mag-PM kayo doon or pumunta sa aming shop tab, may kita nyo doon yung aming dry fit limited edition polo shirt ng Pinoy Rig Enthusiast. Alright, wag na natin patagalin. Alam ko nakasubscribe ka na o di kaya nag-join ka na as a member dito sa Pinoy Rig Enthusiast YouTube channel namin, kaya i-unbox na natin itong product na ito. So may kita natin isang gaming headset ang product na ito, obviously, at meron siyang window kapag binili nyo. So yung box niya may window, pwede yung buksan niyan at may kita nyo na yung mismong product. Also may picture rin siya ng product dito. Medyo redundant lang. Pero yun nga, meron rin siyang gaming headset na nakalagay dito. Ayan. So, titignan na natin kung anong meron sa product na ito. So, ito lang naman yung kanyang box. Right? So, buksan na natin siya. So, meron siyang ganito. Alright. So, bago natin tignan yung mismong headphones, itabi muna natin siya dito. Ayan. So, yung mga documentations muna tayo and stuff. May mga papeles dito, alam ko. Ayan, dito siya nakalagay. Hugutin ko lang at ayan. So, wala nang laman to. So, meron siyang tatlong kasamang items. So, isa is yung kanyang instruction manual. Nandito yung makikita kung anong meron dito sa gaming headphones na ito. Ayan. Also, meron siyang guarantee card. Take note, may mga fake nga pala na Sadis product. So, make sure na meron mga ganito or di kaya yung kanyang badge or seal na makikita nyo dito. Ayan, parang ganito. So, make sure na merong ganon at saka merong card para ma-make sure nyong original yung Sadis product na mabibili nyo. So, yun nga, may guarantee card. Yan. At saka, yung kanyang Sadis na sticker. So, yun lang yung mga kasamang items pag binili nyo ang product na ito. So, pumunta naman tayo sa mismong headphones. May kita natin dito na meron siyang malaking earphone drivers at meron siyang leather ear cups sa magkabilang side. Dito naman sa taas, may kita nyo yung kanyang Sadis logo dito at meron siyang plastic na headband. Ayan. Sa side naman na to, may kita nyo, meron siyang LED lights dito na magko-color blue kapag naka-on.
And also, meron siyang black and blue accents sa gilid at may Sage logo at nakalagay X Power Plus. Yun rin yung case dito sa right side. Sa mic naman, may kita nyo na foldable siya, up and down and left and right. Ayan, so pwede nyo siyang itutok sa bibig nyo or ilayo kung kailangan. So ito ang ating microphone test. This is a sound check for the Sades X Power Plus gaming headset. This is a sound check for the Sades gaming headset. We have ambient noise right now. This is the test for the wind or noise cancellation for the microphones. So may kita nyo kapag sinuot ko siya, hindi nyo na kailangan i-retract yung headphones na ito kasi automatic nag-a-adjust yung kanyang headband. Hindi katulad ng mga ibang gaming headphones. So may kita nyo, ayan, yung kanyang cable, may haba itong 2.2 meters. So mahabang mahaba na siya. Pwede siya sa mga PC nyo or kung medyo malayo ka sa inyong mga unit or sa mga PC. So may kita nyo dito, meron rin siyang gold-plated USB connector. Ayan, na may Sage logo dito at may Sage branding sa likod. So, meron din siya kasamang organizer ng wire nyo. So, may clip siya. Ayan. Para hindi masyado magbuhol-buhol yung wires na sobra kapag ginagamit nyo itong product na ito. Lastly, may kita nyo rin dito yung controls para sa headphones na ito. So, nagla-light up yan kapag naka-on. So, pwede nyo i-adjust yung lighting ng headphones na ito. Pwede nyo siyang i-turn on and off. Pwede nyo rin hinaan yung volume or lakasan. Pwede nyo i-mute yung headphones na ito. At meron rin pala siyang vibrating feature. So, kapag malakas yung bass ng mga games or mga sounds na pinapakinggan nyo or nilalaro nyo, is pwede nyo taasan yung effect na yon. Pero pwede nyo rin naman siyang i-off. So, may dalawang level siya. Level 1 is medyo okay lang, mas lumakas na bass. At level 2 yung mas malakas syempre sa level 1. So, binuboost niya yung bass ng headphones na ito at nagva-vibrate to kapag malalakas yung bass na pinapakinggan nyo sa mga games or music na pinapakinggan or nilalaro nyo. So, pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin ko muna sa pros. So, nung binenchmark ko itong headphones na ito is pumasa naman siya sa binaural audio test, treble test at saka bass test natin na ginawa ko sa audiocheck.net. So kung gusto nyo i-benchmark yung mga headphones nyo, pumunta lang kayo sa website na iyon. So decent naman yung kanyang mic quality. Dun nga sa pinarinig ko sa inyong microphone test kanina. Okay na okay yung kanyang microphone pero may maririnig ka lang na ambient noise kapag ginagamit nyo to sa mga may ingay na lugar. Kaya kung gagamitin nyo to sa mga tahimik na lugar, mas okay. Pero sa mga may ingay, hindi niya masyado na-filter out yung mga ambient or external noise na iyon kasi wala siyang noise cancelling feature. So kapag sinuot nyo naman itong gaming headphones na ito is comfortable naman siya and also nakakatuwa rin yung kanyang vibration feature kasi mas nai-immerse ka sa mga audio intense na games na nilalaro nyo kasi bassy siya at parang rinig na rinig nyo yung mga gunshot at saka mga sabog sa mga games. So, sa mga audio naman na malakas yung bass, may enjoy nyo rin itong headphones na ito kasi nakakatuwa siya gamitin. Ang huling pro ko naman para sa gaming headset na ito is yung kanyang price. So, as of now na sinushoot ko tong video na ito is wala pang official store si Sage or hindi pa siya nagbebenta ngayon sa Pilipinas. So, baka kabili lang kayo nito sa Lazada o di kaya sa AliExpress for around 3,000 to 3,500 pesos SRP. So, para sa price na yon, okay na okay yung kanyang mic quality, yung kanyang sound quality, at saka yung additional vibration feature nga na sigurado ko maaliw rin kayo. So, pumunta naman tayo sa cons ng product na ito. So, ang hindi ko nagustuhan sa product na ito or sa gaming headset na ito ni Sage is yung kanyang build quality tsaka yung aesthetics. Doon may kita nyo nga may plastic feel siya, also plastic design, kaya yung aesthetics niya medyo na-compromise at hindi na to na ma-match yung performance na dapat para sa gaming headphones na ito. Kasi yun nga, sabi ko kanina, ang ganda ng mic, gaming sound quality at saka yung kanyang vibration feature, pero yung itsura niya parang hindi premium yung dating. So, I think may improve pa ni Sage yun sa mga future products nila. Also, comfortable nga rin yung gaming ear cups nito, pero yung leather is medyo pinapawisan ako kapag matagal na gaming session. So, i-take note nyo rin yun. So, dapat siguro naglagay sila ng extra ear cups or di kaya velvet or cotton earpads na lang yung nilagay nila para sa gaming headset na ito.
Huling cons ko naman para sa product na ito is actually yung kanyang headband adjustment. So para sa mga malalaki yung ulo dyan or malalaki yung tenga tulad ko, is parang bitin yung feeling kapag sinasagad ko yung headband na to sa tenga ko. So nararamdaman ko medyo angat pa yung ibabang portion ng driver nito sa aking tenga. So hindi ko pa siya masyadong nafe-feel na nako-compress yung buong tenga ko. So yun lang naman, medyo maliit na cons, pero kung malalaki nga yung ulo nyo or tenga, baka hindi kayo maging comfortable sa product na ito. So overall guys, based sa experience ko sa product na ito, which is nga yung X-Power Plus ni Sades, is okay naman siya para sa isang budget or isang murang gaming headset ngayon para sa market. Kung naghahanap kayo ng isang budget gaming headphones dyan, nandito si Sades para tulungan kayo. So meron siyang magandang mic quality, sound quality, and also yung kanyang additional vibration feature na okay rin at nakakatuwa kasi mas nai-immerse ka sa mga games na nilalaro mo. Though yun nga, may konting tama lang siya pagdating sa aesthetics at saka sa build quality ng gaming headset na ito. Kaya kung willing ka dun sa mga ups and downs na yon, bagay na bagay sa'yo itong gaming headphones na ito by Sades. Para sa mga pros and cons na sinabi ko kanina at saka sa performance niya based sa price point ng product na ito, a-awardan natin si X-Power Plus Gaming Headset by Sades ng Bronze Award. So, dyan natatapos ang ating review para sa gaming headset na ito ni Sades. So, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, i-like nyo, kung di naman, i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo about this gaming headset or mga suggestions sa mga future unboxing and review videos namin, mag-comment lang kayo sa comment section sa baba at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kaya guys, kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.